Ayan mga guys, so hello, good morning sa inyo. Happy Sunday. Shoutout pala sa ating 13K followers sa ating Facebook channel. At sa ating YouTube channel naman mga ka-idol, ay meron po tayo 2.90K. So ayan guys, salamat sa inyong pagsuporta guys. So for today's video guys, ay gagawa po ako ng pickled garlic. So ito yung ating garlic guys. Yung sangkap na gagamitin natin guys, meron tayong asukal, paminta, asin, saka yung ating lagayan na empty bottles. Ayan. Tapos, suka. Yan. Sa Japan na suka to. So, unang gagawin natin ito mga guys para ma-measure natin yung sakto yung ating ilalagay na tubig, suka, yung mixture ng ating solution ay habang binabalatan natin yung ating bawang ay dito natin ilalagay. Para pag puno na siya, mag-a-add tayo ng tubig para yung tubig kung ilan yung ating nilagay, yun ang ating solution, water solution, liquid solution pala guys, para magkaroon siya ng Okay, lulutuin pa natin ito mga guys, yung ating gagawin na ang dyan, ang babad. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, umpisa tayo sa 6. So, yan mga guys, panoorin nyo yung video na to hanggang matapos tayo para alam nyo kung paano gawin to mga guys. At saka mga guys, kung bago pa lang kayo sa aking Facebook, aking YouTube channel, ayan, huwag nyo kalimutan mga guys mag-like at mag-share at i-follow, subscribe nyo na rin yung ating channel mga guys para lagi kayong updated sa ating mga videos. At syempre mga guys, pinakamahalaga dyan mga guys ay i-share nyo yung ating video para nang sa gayon ay marami tayong mabigyan ng ating kaalaman kung paano gumawa ng pickled garlic na sagot sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. So ang kagandahan nito guys na pickled garlic ay nakakain natin siya ng buo. Yung nutrients, kung meron pa man yung mga vitamina o ano pa man ang sangkap na meron tayong nakukuha sa garlic, ay ma-absorb ng ating katawan. So ang garlic guys ay maganda po sa ating immune system, boosting our immune system, for bacterial, so napakaganda po niya. Isa rin to mga guys sasagot para doon sa mayroong mga high blood guys, no? Kung kaya mayroon high blood, so po pwede nyo to gawin, kainin na garlic kahit sa isang araw ay makailang piraso kayo, okay lang mga guys kasi hindi siya matapang. Ay, sorry mga guys, ba't ko hiniwa? Ba't ko dinurog? Sorry mga guys, nawala tayo sa isip. Sorry mga guys. Pero okay lang, ihalo pa rin natin to. Babalatan lang kasi natin to mga guys, tapos hugasan. So ito hindi ko na to ilalagay kasi hugasan natin. Sayang. I-set aside ko na lang to mga guys. Para sayang mga guys. Sayang yun. Pag hinugasan natin, mawala yung Sorry mga guys, no, tayo sa focus. Ganun talaga nagkakamali. Ayan. So para mabilis tayo dito mga guys, siguro kailangan ko munang alisin siya doon sa kanyang pagkabuhol, no. Kita ba mga guys yung ating Kita naman, no. So ganito lang gawin niyo mga guys. So tanggalin niyo lang tong matigas na part ng garlic para siya ay mabalatan. Yan. Saka natin siya ipoproseso. So ganito ang proseso nito mga guys para gumawa. So wag yung kalimutan mga guys na panoorin pa hanggang matapos para alam niyo kung paano gawin. Kasi pag mali yung paggawa niyo nito mga guys, dahil mali nga, yung malalasahan nyo sa ginawa nyong pickled garlic ay matapang. Kung anong lasa ng garlic nito guys, pag mali ang gawa nyo, ay siya rin talagang magiging kalalabasan hanggang matapos yung ilang araw nyo siyang i-fermented, ganun pa rin magiging lasa niya matapang.
So yung proseso nito mga guys, para hindi siya tumapang, is kailangan nyo matutunan. So kaya nga mga guys, sinasabi ko na tapusin nyo ang video nito hanggang matapos. Yan. So bibilisan ko na dito mga guys yung yung paghiwa para hindi naman kayo mainip sa kapanood. So ito lang mabusisi dito mga guys, yung pagbabalat. Matagal talaga siya. Hindi mo naman siya pwede gulugin mga guys kasi wala na yung crunchy niya pag dinurog mo. Although magagawa pa siyang pickled garlic. Kaso yung crunchy na hinahanap mo na pag kinagat mo siya guys ay maririnig mo yung pagka-crunchy niya. Kaya hindi siya pwede durugin. Pag dinurog mo, okay lang naman mga guys na durog nyo. Pero wala na siyang trail. Pagkakainin mo na durog. Kasi yung pinaka-interesting at thrilling dun guys, pag ginuya nyo yung bawang na may crunchy, ang sarap pakinggan eh. Okay. Nice na. So, ubusin ko na yata mga guys, kasi parang alam ko eh. May kapit pala to. So yan mga guys, ito na yung ating at titingnan natin kung mapupuno na to or hindi. Maubos natin yung bawang or hindi. So babalatan natin siya guys, isa-isa. Ano lang ito kasi mga guys, mahapdi ito sa kuko, sa kamay. Pag nasugat yung kamay nyo, sa kababalat nito. Yun lang nito mga guys. Kaya ipapasok natin siya guys dyan sa sa ating lagayan. Para ma-measure natin kung gaano karami yung ating tubig na gagamitin, suka sa sa pagluluto. So ito mga guys, hindi ibig sabihin na sinabi kong lulutuin is ilalagay natin ito, isasalang natin sa sa lutuan. May proseso po ito kung paano gawin. Kaya watch the video guys para matutunan nyo kung paano gawin siya. Madali lang naman ito mga guys. Yan. So, matagal ito mga guys, isa-isay natin ito na balatan. Talagang lang ito, sa oras. Pero worth it naman guys pag natapos na. Yun nga lang mga guys, mag-aantay ka ng 7 days bago nyo kainin. Kasi yun yung pinaka-maximum niya na time fermentation para maging masarap yung ating pickled garlic. So, nung naunang video ko pala guys, ilagyan ko siya ng carrots. Pero okay na rin mga guys na walang carrots. Nasa inyo na yun mga guys kung gusto nyo lagyan ng carrots, pipino, or hindi nyo lalagyan. Nasa inyo yun. Choice nyo yun mga guys. So sa akin nung una, nilagyan ko ng ng carrots. Si trip ko, so okay naman siya. So yan mga guys, hindi ko to patatagalin natin So ipa-fast forward natin to or ika-cut muna natin dito. So mamaya natin ipakita kung puno na siya. Kasi alam nyo guys, tinatamad din ako kasi mag-edit mga guys. So kaya ang ginagawa ko na lang ngayon mga guys, push na lang tayo tapos So ayun mga guys, hindi pa natin na pupuno yung ating lagayan. At pa rin. Kunti na rin yung ating. So sakto lang siguro guys, isang garapan nito. Isa nito. So yun nga mga guys, kailangan natin dito ng katulong sa pagbabalat para madali.
Pero sa atin, sa lagay natin mga guys, kasi wala tayong katulong, mag-isa lang tayo. So yan, matagal ito balatan. So, medyo ano tayo dito, gahol sa oras sa pagbabalat. Ayan o. Dahil pa tayong babalat ito pa. Pag ano, lagay pa natin dito sa isa. So, ayan. So, kalahati pa. Ayan mga guys, so almost ano na tayo, almost done na. Kunti na lang yung ating babalatan. So, ito na yung ating ano, halos mapuno yung ating garapa. Ito na natira. So, ito siguro guys, pang ano ko na to, pang luto-luto ng ulam. Ayun, nahulog pang gawa. Ang buwang na. So, kunti na lang. So, kunting taste na lang mga guys, makikita nyo na yung proseso kung paano ito gawin. Ha? So, so, antabayanan nyo guys, tapusin nyo yung video para alam nyo paano gawin yung tamang paggawa nito. Kasi kung gagawa lang kayo guys na walang proseso, hindi tamang proseso, yung malalasahan nyo talaga guys, matapang. Kasi hindi nyo makakain yung buong bawang. Sayang, baka itapon nyo lang. So, kaya panoorin nyo to. So, ayan mga guys. So, tapos na natin balatan. So, isang garapa lang siguro ang gagawin ko. Alam na sa oras mga guys. So, gagawin nyo dito mga guys para sakto yung tansya nyo dun sa lulutuin yung solution ng ilagawin nyo dito. So, yung lagayan nyo, lagyan nyo na ng tubig kung di nyo tansyado kung ilan yung para sa hindi sayang siya ba. Ayan. So, isang cup ang sakto dito at saka hanggang dito na tubig. So, yan. So, yan yung ating imimix na mix ng asukal, asin, suka, paminta. So, yan yung kahinatan niya. So, medyo dagdagan natin ng konti, siguro mga 1 kalahati kasi pakukulaan natin yung ating suka at saka tubig. Ayan. So, mix ito guys, ay hugasan pa rin natin to. Ilagay natin dyan. Ayan. Hugasan natin yan mga guys. Tapos, lagay na. Wait lang. Pati pala hugasan na natin. So, ito na siya mga guys. Nahugasan na natin to. So, hindi ko na pinakita sa inyo. At, rin sa oras yan. Malaga guys, yung proseso, malaman nyo paano. So, after natin balatan guys, ay hugasan natin. Tapos, so balik na natin dito sa ating lagayan. Pasok na natin yan dyan. Ay, diba? Ayan. So, ito. Kung dumami yan, hindi lang hindi natin nadasik. So, idasik natin guys. Ito ngayon, konti lang suka nito kasi puno. Di ba? Hindi naman malaga yung suka, malaga yung garlic guys. So, next. Kukuha na tayo ng ating lutuan guys. Ito yung lutuan natin ng suka. Sasarap pag wala ganyan. Okay. So, ito na guys. So, gaya ng sinabi kanina, mayroon tayong mixture na 1 kalahati na baso. Yan yung ating pakukuluan. Sakto yan dito ilalagay natin. So ngayon guys, ito sa paglalagay ng asukal, nakadepende na sa inyo kung gusto niyo ng matamis o slight lang yung tamis ng gawa nyo o gusto niyo ng matamis na matamis.
So nasa inyo yan guys kung preferred sa inyo kung anong gusto nyo gawin. It's up to you guys. So sa akin guys, gusto ko yung medyo slight lang yung pagkatamis niya na mayroong asin. So siguro gagawin ko dito guys, tama na yung 3 full tablespoon. Yan, nag-uumapaw ha. Dalawa. Tatlo. Kasi yung tubig naman natin guys is 1.5 cup lang ito. Hindi naman gaano karami. Kaya okay na yung ganyan. Tapos naglalagay tayo ng kunting asin guys. So siguro dito guys ay mga 1 tablespoon ng salt guys. Hindi siya gaano karamihan. Yan, sakto lang na mapuno yung ating tablespoon. Ang balance lang yan guys na ano, tamis. Tapos yung suka natin ay kalahati lang. So magiging ano siya guys, dalawang ganito na. Kasi mag-i-evap naman siya guys pag pag iluto natin. Kung susobra man siya guys, di kayo nang bahala kung saan nyo gamitin. Maglalagay tayo dito ng kalahati nito. Yan. Kalahating suka yan guys. Tapos lagyan natin guys ng paminta para bumangwat, sumarap yung ating magagawang suka. So okay na dito guys ang 1 tablespoon. Tapos haluin lang natin to guys. Pag halong-halo na siya guys ay isa lang natin sa siyempre sa mainit na lutuan. Ayan. Yan lang yung ating guys, proseso. So kaya sinabi ko kanina guys sa inyo na tapusin nyo yung video. Kasi kung gagawa lang kayo na hindi nyo tinapos, hindi nyo lang yung proseso. Nagawa nyo nga guys, pero hindi nyo naman siya mai-enjoy kasi matapang to pag hindi tama guys yung pagkagawa nyo. Kahit 1 piraso lang guys, hindi nyo makakain. Promise. Kaya sinabi ko sa inyo, tapusin nyo. At huwag nyo kalimutan guys para makatulong na rin tayo sa mga gustong gumawa. Lalo na sa ating mga kabayan dyan na may high blood guys. Okay na okay to sa may mga high blood guys. I-share nyo ang ating video guys. Yung pag-share nyo guys, ay malaking tulong na yun. Yun lang guys, i-share nyo lang. Okay na yun. Makatulong na rin kayo guys doon sa mga may mga high blood guys na naghahanap ng alternative na gamot. So mainam talaga guys yung garlic, yung bawang. Kahit kainin nyo to at 3 beses, 4 na beses sa isang araw, walang problema guys. Kasi organic na to guys. Organic medicine. Dito mga Yan. So next natin guys ay isasalang na natin. So pakulan natin yan. Pagkakulo niyan guys, saka nyo na isalin dun sa ating lagayan na mayroong garlic. So ito na siya guys, kumukulo na. Yan, halo-haloin natin para sigurado na natunaw talaga yung ating asukal. So pwede nyo naman to guys tikman kung okay na yung kanyang lasa o gusto pa nyo dagdagan ng asin, asukal. Yung suka.
Maasim na siya guys. Kalahati lang ilagay ko dun. Paano pa ako sa amoy. Para sa akin guys, sulit na yung ano niya, yung lasa ng asin, ay yung lasa tong suka ng nato natin. Pero nasa inyo kasi yan guys kung ano yung panglasa nyo. Didepende naman yan guys sa ano sa tao. So okay na siya guys, ano na siya Tingnan nyo yung kulay niya. Brownish na siya na parang ano na siya talaga, lutong-luto na. So pwede na yan guys pag ganyan. Ilalagay na natin dun sa ating lagayan. So ito guys. So pasensya naman guys, hinati ko, sayang talaga yung ano, yung dami nung naluto kong ano. Sayang to. So ganito lang gagawin nyo. Ito ang pinaka last step guys na gagawin nyo. Hindi nyo direct na iluluto yung garlic guys ha. Dinirect nyo, wala. Hindi yan magiging crunchy. Kalalabasan yan guys, malambot. Tapos ilalagay nyo lang to guys dyan. Yan. So yan lang proseso. Napakabilis. So hatiin natin yung paminta. Hindi natin dito yung iba. Yan. Yan. Ganun lang. Tapos guys, antay kayo ng 7 days. After 7 days, pwede nyo na siyang lantakan guys. Okay na siya. Kasi yun talagang pinaka-maximum na ano na siya talaga. Fermented na guys. So 7 days. So tatakpan lang natin to guys. Tapos it-aside natin sa mga hindi sa malamig na area guys. Huwag natin ilalagay sa ref. Yun sa ref. Kasi pag linagay natin sa ref guys, hindi siya magiging maganda ang kalalabasan. Kasi yung ano niya, yung moist niya or yung kasi lagay natin di ba mainit. Pag linagay agad natin doon guys, hindi siya maano yung garlic maluluto. So set aside lang natin siya guys sa area na. So ganyan guys, pwede niyan takpan ng plastic na ano kung wala kayong pang silyo na iba. Para hindi siya talaga sumingaw. So takpan natin ito gamit ng plastic. Mainit nga lang itong mga lodi Okay na yan. Yan. So, huli guys, don't forget to follow my Facebook channel, my YouTube channel, subscribe and like guys. And share nyo na rin ha, para marami tayong matulungan na gustong gumawa rin ito. Ang ano talaga the best guys, for high blood. Yung mga na gusto magpababa ng high blood, ma-maintain nila yung ano ng high blood nila. At boosting immune system guys, okay rin to. So yun lang. Thank you and God bless. Bye.